Ang pag-aaralan natin ngayon, of course, ay ang classifying real numbers under the number theory, o yung tinatawag nating mga tunay na numero o real numbers. So simulan na po natin. So syempre, ang unang set ng ating real numbers ay tinatawag nating counting or natural numbers. Okay? So atin po gamitin ang ating digital pen. So ano po yung mga halimbawa ng tinatawag nating counting or natural numbers? So syempre yan po ay nagsisimula sa 1, sa 2, susundang 2, 3, and so on. Okay, so yan po yung tinatawag nating counting or natural number. So yan po yung nagsisimula sa 1, 2, 3, and so on. Wala pong fraction, wala pong decimal, at walang negative numbers. Ang susunod po ay ang whole numbers. So ang whole numbers naman, yan po ay mga counting or natural numbers na kung saan isasama natin, of course, si 0, plus 0. So yan po ay magsisimula sa 0, 1, 2, 3, 4, 5, and so on. So yan po ang mga set of whole numbers. Nagsisimula siya kay 0 kasi dinagdag na natin si 0. Next, of course, again, ulitin ko po, walang fraction dito, walang decimal, at walang negative numbers. Next ay yung ating mga integers. Ang ating pong mga integers ay positive and negative whole numbers. Now, kasama pa rin dyan si 0, of course. So, ang halimbawa po niyan ay si negative 3, negative 2, negative 1, si 0, si 1, si 2, at 3. Okay? And so on. Okay. So, dito po muli, wala tayong fraction, wala tayong decimal. Pero syempre kasama na yung set of negative numbers natin dito, no? Ayan. Next, actually, bakit Z ang ating So, ang symbol po ng natural number is N. Kay whole number naman is W. Kay integers naman po, ang symbol ay Z. Bakit? Because it came from a German word na Zahlen. So Zahlen means numbers, ano po? And it includes whole numbers, positive numbers, negative numbers, including 0. Okay? So, yun po yung trivia sa atin. Okay? Next is si rational numbers. So, ito naman po ay mga numero na pwede po nating i-express o isulat sa form ng fraction or bilang fraction. So, sa ibaba, alam natin yung fraction, di ba? So, for example po ng fraction natin ay si 1/4. Yan. Si 1/4 po, kung saan sa taas yung numero sa taas, yan yung ating numerator. Yung numero sa baba, yan yung ating denominator. Okay? Kung saan, yung si 1 and 4 po, or kung minsan A or B, kasi hindi pa tayo nag-assign ng number, sila po ay integers. Okay? Okay. Tapos, yung ating denominator, hindi siya pwedeng maging 0. Bakit po? Kasi magiging undefined po siya. Okay? Kasama po, of course, dito sa ating set of rational numbers ay yung mga tinatawag nating terminating decimal at mga repeating decimal. Okay? So, magbigay po tayo ng halimbawa niyan, ano? Okay, for example po, yung sinulat ko pong 1/4. So, na-express po natin siya bilang fraction. Ang kanya pong decimal form ay 0.25. So, makikita po natin na siya ay terminating. Next po ay si 0.333. And so on. Hindi po natatapos. So, yan po ay example ng repeating decimal. So, repeating decimal, pwede rin natin siyang i-express as a fraction na 1/3. Yan po siya, no? So, yan po yung mga halimbawa ng rational numbers. Okay, next,
Si irrational naman po. Ano naman po itong si irrational number? So ito po yung mga numero na hindi natin pwedeng gawing fraction. So ang kanila pong mga decimal form ay hindi nauulit. It's non-repeating and non-terminating, no? Hindi tumitigil, no? Hindi tumitigil, hindi nauulit. Okay. So ano po yung mga halimbawa niyan? Halimbawa po si pi, yung math pi, hindi yung pi na kinakain natin, yung math pi po, okay? And then the square root of 2. Now, pag kinuha natin ang value ni pi, approximately, it will give us 3.14159. Now, pansinin nyo po, hindi po siya nauulit, no? At hindi rin siya tumitigil. Dire-diretso po siya, no? Next, si square root of 2 naman po, kasi yan hindi perfect square yan eh. So ang kanyang approximate value is 1.414213, okay, 56. Ulitin ko po ha. So ang kanyang approximate value po is 1.41421356. So again, hindi po siya nauulit, non-terminating, non-repeating, hindi rin tumitigil. Okay. So yan po yung halimbawa ni irrational number. Now, pag pinagsama na po natin, of course, anong tawag dito? Si irrational at si rational, dyan na po natin yung buong kabuuan ng ating real number system ay tinatawag nating real numbers. Okay po? Sana maliwanag po yan. So yung all rational and irrational numbers, all rational plus irrational numbers is actually our real number. A set of our real numbers.